Nagsimula ang kwento sa isang batang lalaki na sinusubukang hulihin ang isang cute na kuneho, pero pagkatapos ay binugbog siya ng kuneho. Tumawa ang kuneho sa kanya at tumakas mula kay Liad. Bigla namang dumating ang kanyang kuya na si Sha at natuwa siyang makita ito. Kakauwi lang nito mula sa isang biyahe at pumunta sila sa nayon. Binigyan siya ng isang libro mula sa kanyang biyahe at natuwa si Liad sa regalo niya. Lumipas ang ilang taon at umalis si Liad sa kanilang nayon para maging sundalo sa kabisera. Pumasok siya sa isang bahay at hindi siya sigurado kung ang mangkukulam sa harap niya ay si Marie. Biglang sinabi ni Marie na ang mga mangkukulam ay tumutupad ng mga hiling mula pa noong unang panahon at doon sila kumikita. Tinanong niya kung ano ang gusto ni Liad at kung bakit niya ito gusto. Pagkatapos nito ay nagpakilala si Liad at sinabi niyang titira siya kay Marie dahil gusto niyang maging sundalo. Nagalit si Marie at nalaman niyang galing si Liad sa Kunlun Village. Bukod pa roon, nabigla siya nang marinig na si Ala ang nagpadala kay Liad. Biglang lumitaw si Ala at binati ang kanyang estudyante. Yumuko si Marie sa kanya. Pagkatapos noon, nalaman niya ang tungkol sa kwento ni Liad at sinabi ni Ala na isa lang iyong video. Sinimulang late ni Marie ang kanyang guro at sinabi ng kanyang guro na nagbibiro lang siya. Pagkaalis ni Ala, binalak ni Marie na sirain ang mahiwagang kristal na bola. Itinapon niya ito sa aparador at nagalit siya dahil nagbibigay ng problema ang kanyang guro. Humingi ng paumanhin si Liad at alam ni Marie na hindi kasalanan ni Liad kaya nagpasya siyang alagaan muna ito hanggang sa entrance exam. Bago siya pumunta sa kanyang kwarto, napagtanto ni Marie na mabait na bata si Liad. Bukod pa roon, nalaman niyang ang mahiwagang kristal ay nagsisilbing gate ng teleportation at nagulat siya dahil si Ala ay palaging gumagamit ng sobrang lakas na mahika. Pagkatapos ay sinabi ni Ala sa kanyang estudyante na alagaan ng mabuti si Liad at isinumpa si Marie dahil tinawag niya itong Lolly Grandma. Nagalit si Marie dahil ginamit ni Ala ang kanyang malakas na mahika para asarin siya. Kinabukasan, nagising si Marie at nakamoy ng masarap na amoy. Naghanda si Liad ng agahan para sa kanya at humingi siya ng paumanhin dahil simpleng pagkain lang ito. Umaasa siyang magugustuhan ito ni Marie at nagpasalamat naman si Marie. Pagkatapos kumain, tinanong si Liad tungkol sa kanyang pangarap na maging sundalo. Sinabi niyang siya ang pinakamahina sa kanilang nayon. Pagkatapos ay nalaman niya ang tungkol sa entrance exam at sinabi ni Marie na ang labanan ang pinakamahalagang bahagi nito. Bigla niyang sinabi na hindi niya lakas ang stamina at nalaman ni Marie na tumakbo siya papunta sa kabisera sa loob lang ng 6 na araw. Nagulat siya at hindi alam ni Liad na isa siyang halimaw. Pagkatapos ay sinabi ni Liad na ang mga halimaw ay palaging gustong sakupin ang mundo at ipinaliwanag sa kanya ni Marie na ang tinutukoy niya ay isang demon lord. Biglang napansin ni Marie na parang may filter sa Snapchat ang kanyang balat. Pagkatapos, ipinakita ni Liad na ang sekreto ay ang pagsusulat ng magical rune sa balat. Nagulat si Marie dahil 3 taon siyang nag-aral ng disenchant rune. Bukod pa roon, nalaman niyang marunong si Liad ng ibang mahika na hindi kayang gamitin ng normal na tao. Kinabukasan, bumisita si Liad sa lungsod ng Azami at may mga mamamayan na nagsabing may mga halimaw ngayong taon. Naalala ni Liad na kailangan niyang gawin ang isang bagay para kay Marie. Pagkatapos ay nakita natin ang isang babae na bumangga sa isang nobleman at nagulat ito na ang Belt Princess ay balak palang sumali sa militar. Hindi siya pinansin ni Selene at pumasok siya sa isang madilim na eskinita. Biglang lumitaw ang isang halimaw at inatake siya. Nakaiwas siya pero sinubukan niyang gumanti ng atake. Sa kasamaang palad, masyadong malakas ang dambuhalang mantis at nabangga siya sa pader. Sa huling sandali, dumating si Liad at tinalo ang halimaw. Niligtas niya si Selene at pinalayas ang halimaw palabas ng lungsod. Tinulungan niya si Selene tumayo at nilinis ang kanyang mukha gamit ang mahiwagang tissue. Nahihiya si Selene sa kanyang itsura pero nagpapasalamat siya na iniligtas siya ni Liad. Pagkatapos ay umalis si Liad at napagtanto ni Selene na nahulog ang loob niya sa kanya. Sa gabi, nagpalit siya ng damit at naalala ang matamis ng ngiti ni Liad. Namula siya at nagplano siyang mag-makeup. Nang makita niya ang sarili sa salamin ay nalungkot siya ulit dahil siya ay sinumpa. Sinabihan si Selene na balang araw ay may taong darating para sirain ang kanyang sumpa. Kaya't sinubukan niyang alisin ang sinturon sa ulo at napagtanto niyang nawala ang kanyang sumpa. Sigurado siyang si Liad ang nag-alis nito. Samantala, matagumpay na natapos ni Liad ang kanyang trabaho at ginamit niya ang natitirang pera para bilhan ng pasalubong si Marie. Ilang araw ang lumipas at dumating ang araw kung kailan maraming kandidato ang gustong sumali sa militar. Sinabi ni Melo na umaasa siyang makahanap ng maraming malalakas na baguhan. Pagkatapos ay nakita ni Connie na may alitan sa pagitan ng noble na si Allen at isang babae. Ang dahilan ay ayaw ni Selene makipaghalikan sa kanya at ni-swipe siya pakaliwa sa Tinder.
Samantala, natuklasan ng mersenaryong si Ro na maraming magagaling na kandidato at nagulat siya sa halimaw sa tabi niya. Naramdaman niyang malakas si Lied at naisip niyang cool ang robotic arm nito. Napagtanto niya na mabait si Lied pero binangga siya ni Selen sa pader. Mahal niya si Lied at nagselos dahil may kausap itong ibang babae. Sinubukan ni Ro na manatiling buhay at naisip niyang baliw ang blonding babae. Maya-maya, nagsimula ang combat test at kailangan nilang patunayan ang lakas sa isang dummy. Pagkatapos, nakita natin si Ro at iniisip niya na si Meltan ang nag-imbite sa batang galing probinsya. Hindi alam ni Meltan kung sino si Lied pero naramdaman niyang sobrang lakas nito. Sa kasamaang palad, tinawag si Meltan bago niya mapanood ang laban ni Lied. Samantala, sigurado rin si Marie na papasa si Lied dahil galing siya sa maalamat na Kunun Village. Sa gabi, inanunsyo ang resulta at napagtanto ni Lied na wala ang pangalan niya sa listahan. Pagkatapos nito, nagsimula ang orientation para sa mga baguhan at nagtaka ang ilan kung nasaan si Lied. Napagtanto ni Ro na nalilito rin si Meltan at hindi niya alam na bumagsak si Lied sa entrance exam. Pinagalitan siya at napilitan siyang sabihin ang impormasyon tungkol sa Jew Empire. Binalak ni Ro na samantalahin ang kanyang kapalaran at nabaliw si Selen dahil hindi pumasa ang crush niya. Samantala, ipinaliwanag ni Connie na ang sinumang makakahanap kay Princess Maria ay matutupad ang isang hiling. Pagkatapos, nakita natin si Lied na nalungkot dahil bumagsak siya sa parehong exams. Biglang lumitaw ang dambuhalang halimaw at tinalo niya ito sa isang suntok. Narinig ni Lied ang tungkol sa isang cafeteria na naghahanap ng part-timer kaya pumasok siya roon. Pagpasok niya ay napagkamalan siyang halimaw. Sinabi niyang ayaw niyang manggulo pero naramdaman ni Chrome ang kanyang malahalimaw na lakas. Sinabi ni Lied na marunong siyang magluto at maglinis pero na-misinterpret siya ni Chrome at inakalang isang assassin. Kaya't sumagot si Chrome na handa na siyang lumaban at nalito siya dahil ang plano ni Lied ay magluto ng risotto. Pagkatapos ay nagsimula na siyang magluto at hindi makapaniwala si Chrome na bumagsak si Lied sa entrance exam. Sinabi ni Lied na naghahanap siya ng trabaho dahil balak niyang subukang muli sa susunod na taon. Naisip nila na bumagsak siya sa written test at pinarusahan ni Connie si Meltan dahil sa kalokohan nito. Nalaman niya ang tungkol sa test ni Lied at nagulat siya dahil ang mga sagot nito ay sinaunang Ron. Nalaman nila na espesyal na tao si Lied. Samantala, nagsilbi siya ng tomato risotto at inakala ni Chrome na nilalason siya. Nagdesisyon si Chrome na tikman ito at umasa na hindi siya mamamatay. Ipinaliwanag ni Connie na ang sinaunang Ron ay isang espesyal na uri ng mahika. Naunawaan ni Connie kung bakit siya bumagsak at ipinaliwanag ni Lied na isa lang itong hindi pagkakaintindihan. Pagkatapos nito, humanga si Chrome dahil masarap ang kanyang luto. Pinuri ni Chrome ang kanyang pagkain at tinanggap siya bilang part-timer. Sa gabi, sinabi ni Lied na bumagsak siya sa entrance exam at binalak ni Ala na wasakin ang kaharian ng Azami. Sinabi ni Lied na uulitin niya ang entrance exam sa susunod na taon at nalaman ni Ala na gusto niyang manatili kay Marie. Pinayagan siya ni Ala na manatili at labis ang pasasalamat ni Lied. Nagulat si Marie na pinayagan niyang tumira si Lied at binalak na lumipat na rin siya. Bigla namang ikinwento ni Marie ang problema sa kaharian ng Azami at hiniling niya sa kanyang guro na lutisin ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Naunawaan ni Ala na may taong nagmamanipula sa hari pero hindi niya mapigilan ang digmaan. Ang dahilan ay ang mga taga-Kununlon ay protector lamang ng sangkatauhan laban sa Demon Lords o mga napakalaking sakuna. Alam ni Marie na hindi siya pwedeng makialam sa mga alitan ng tao kaya pinag-aralan niya ang Disenchant Rune. Nauunawaan ni Ala ang kanyang damdamin pero ipinagbawal niya na isali si Lied sa gulo. Iniutos niyang tulungan si Lied makapasok sa military academy. Pagkatapos ay nagpaalam si Ala para bumalik sa nayon at nilate siya ni Marie kaya't sinumpa ulit siya at nagalit siya. Kinamuhian niya ang kanyang guro at itinapon niya ang teleportation crystal ball sa balon. Kinabukasan, sinabi ni Ro kay Melton na hinahanap niya si Lied. Napansin ni Melton na abala ang cafeteria at sinabi niyang karaniwan ay hindi ganoon karami ang customer kaya nagulat siya na malinis ang sahig. Naramdaman ni Ro na malakas ang may-ari at nalaman niyang siya ang dating pinuno ng Royal Guard. Pagkatapos ay inihain sa kanila ang pagkain at nagulat sila sa sarap. Nalaman ni Melton na may bagong nagluluto. Lumitaw si Lied at nagulat si Melton na siya ang bagong worker. Pagkatapos ay nakita si Lied na nagtatapon ng basura at napansin niyang umaakit ito ng mga insekto. Bago siya bumalik sa cafeteria, nakita niya si Marie na pumapasok sa eskinita. Inakala niyang namimili ito at nalaman niya ang tungkol sa isang laban. Kasunod nito, nakita natin si Selen na nakikipagtalo kay Alan. Nagalit si Alan at hinamon siyang makipaglaban. Inatake si Selen at hindi siya nakaiwas.
Sa huling sandali, pinrotektahan siya ng sinturong may sumpa at natalo si Alan. Inakala niyang ito ay biyaya mula kay Lied at nalito ang ibang estudyante. Biglang dumating si Lied at natuwa si Selen na nakita niya ito. Nalito si Lied at hindi niya alam ang nangyayari. Samantala, dumating ang iba at nalaman din nila ang tungkol sa laban. Biglang binalak ni Melta na parusahan si Alan dahil inakala niyang normal na mamamayan si Lied. Nalaman ni Connie na si Lied ay gumagamit ng sinaunang rune at pinilit si Alan na makipaglaban kay Lied. Nag-aalala si Ro at sinabi ni Melta na mabubuhay si Alan basta't hindi siya masuntok sa mukha. Sinubukan nilang pigilan si Lied at nagsimula siyang magpakawala ng lakas bago suntukin si Alan. Biglang dumating si Marie at lumikha ng isang ipu-ipo. Tumakas siya kasama si Lied at nagtaka ang iba kung ano ang nangyari. Pagkatapos nito, napagtanto ni Lied na si Marie ang lumikha ng ipu-ipo at nagulat siya na iniligtas siya nito. Humingi siya ng paumanhin sa abala at hindi nakatiis si Marie sa kanyang inosenteng tingin. Nalaman niyang inosente lang talaga si Lied. Samantala, dumating si Chrome at binalak kausapin si Marie. Pinauwi niya si Lied at sinabi niyang hinahanap niya ito dahil gusto niyang malaman kung bakit nagbabago ang hari. Biglang sinabi ni Marie na malapit nang subukang manipulahin ng may sala ang hari para ideklara ang digmaan laban sa kaharian ng Diyos sa araw ng pista.